mo. Ah! Ano ba yan? Ginagawa mo? Tiri naman to. Kala ko si Jacqueline. Baba! You don't do that to me! Ay, utang ng loob ka sa akin eh. Baka gusto mong makakutusan. Eh, nakita kitang palutang-lutang na sa dagat ng basura eh. Anyway, ako nga pala si Noah. Noah. Dagat ng basok. Hindi ko mag-gets eh. Noah's Ark? Noah, iba yun eh. Ako si Noah, tagapagtaguyod ng project Noah ng DOST. Iniligtas ko sa kapahamakan yung mga posibleng tamaan ng sakuna. Tulad mo. Sakuna. Eh, hindi pa nga ako tinatamaan ng sakuna eh. Ligtas-ligtas sa sinasabi mo dyan. Ano ba? Ginagasa na yung bahay mo ng tubig baha. At malalaking troso, kaya ka inanod dito. Inaas mo kasi kay Batman yung kaligtasan mo eh. Buti na lang, naagapan ka namin. Eh mag-isa ka lang eh. Teka, sino ba kayo? Tsaka ano ba yung project na Noah na sinasabi mo? Alam mo yung Project Noah na yun, eh yung paghahanda to para sa mabawasan yung dulot ng pabago-bagong klima. FYI, nasa PDP din to. Ah! PDP! Yes. Ano yun? Alam mo, ang plano ng gobyerno para iparamdam sa atin ang pag-uulan sa ating mahihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos, iligtas at payapang pamamayanan. Ano problema mo? Eh, ba't parang hindi ka mapakali? Pamilya ko kasi Davao eh. Baka inano din sila ng tubig ba? Kailangan ko silang tulungan. Alam mo, huwag ka ko. na mag-alala. Nailigtas na namin yan. Mga pamilya mo. Di ba nga may Project Noah na? Eh, nasa QC tayo, nasa Davao sila. Paano mo nagawa yun? Siyempre si Noah ko. Hindi, biro lang. Alam mo, nationwide kasi itong Project Noah. Kaya nga nationwide operational assessment of hazards. Sa website na ito na noah.dost.gov.ph, gamit ang makabagong teknolohiya, makikita mo ang high-resolution flood hazards na maps. Dito rin makikita yung mga lugar na mabilis bahain. Meron ding automated rain, ano tawag doon? Automated rain gauges. Tukoy ang dami ng tubig ulan at maging basihan kung babaha ba o hindi. Magtatayo rin sila ng water level measuring station. Okay ah. Pero sige, tingnan natin kung effective ba talaga yung Project Noah na yan na sinasabi mo. Dali lang yan. Tingnan mo to. noah.gov.ph. Ito na halimbawa, no? Gusto mong alamin kung uulan sa Leyte at malalaman mo rin kung mainit dito o hindi. Ganon din kung gusto mong alamin ang temperatura. Di ba ayos? Pag alam ng tao ang posibleng mangyari kung ulan, babaha o babagyo, nakakapaghanda sila. Diba? At posibleng bumaba ang bilang ng mga namamatay sa pag-atake ng mga sakuna. At nababawasan din yung mga katulad ng pinsala na nadudulot nito sa ating mga ari-arian. Genius na ka-imbento nito. Sakto to sa dami ng bagyong dumadaan sa Pilipinas kada taon. Ilan nga ba? 20. Ang 20. sekreto lang naman para labanan yan, mga sakuna na yan. Eh, tama. Kaya nga ang ginagawa ng gobyerno ngayon, eh malayo pa lang ang bagyo, inaabisuhan na ang mga residente. Lalong-lalo na yung mga lugar na ilang patak lang ng ulan, eh, lulubog na. Eh bakit nung nakaraang pagbaha, ang daming napinsala, ang daming naargabyado, ang daming na... Kasi yung ibang residente, ang hirap pakiusapan. Pinapalikas na, nagpamatigas pa. Eh kasi ang sabi nila, mali-mali daw ang weather forecast. Kaya iba-iba din yung yung naniniwala. Hindi naniniwala, ganun. Sabi, uulan daw, ang taas-taas ng araw, ang lakas ng ulan, wala raw bagyo. Tama ba yun? Eh nakaka-asar eh. Teka. Nabalitaan mo ba yun? May bagyo daw na paparating ah. Sikat ng araw, taas-taas. Wala! Saan mo naman nabalitaan yan? Eh kung meron, asan na? Ber? Hindi nakadating, sama daw ng pakiramdam eh. Shit! Puro kalokohan. Malayas na nga. Panaginip lang pala. Tanghali na. Paparating na si na naman ako, di pa ako nakapag-igib.